So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, nagrereklamo na po itong mga DDS na to na natotoxican na raw po sila. Sobrang toxic na daw nung pakaramdam nila kasi nga nagsama daw yung mga Marcos supporter at saka yung mga dilawan para banatan ng sabay ang mga Duterte. Well, alam nyo kasi mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, nagrereklamo sila na sobrang toxic na daw, pero in the first place, nagsimula po yung katoxican sa mga DDS. Ito lang no sa mga viewer ko po ng mga dilawan no. Alam ko naman po at admitted naman po at tanggap ko naman po na talagang yung ideology po ng dilawan at saka ng mga Marcos supporter hindi po talaga magtutugma yan. Especially kung pag-uusapan natin yung martial law, pag-uusapan natin yung mga kaso, hindi po talaga tayo magtutugma dito. Pero ang nakakatuwa, no? Nakakatuwa, hindi nakakatawa. Ang nakakatuwa kasi dito, pagdating po kasi sa usapin po ng Duterte, iisa po yung ideology natin. Actually, hindi lang tungkol sa mga Duterte. Unang-una yung pagmumura. 'Di ba? Ayaw ng mga dilawan 'yan, ayaw din po ng mga Marcos supporter 'yan. Yung West Philippine Sea na parehas din po ng alignment yung dilawan at saka mga Marcos supporter. 'Di ba? Yung about sa EDCA and then about po sa China and then syempre apparently sa judicial system. So dito po sa mga bagay po na to na binanggit ko, diyan po talaga nagtutugma yung mga dilawan at saka mga Marcos supporter. Pero yung talagang pinag-uusapan talaga dito ngayon at natatawa talaga ako, yung tungkol po sa mga Duterte. Kasi ngayon, mukhang katawa-tawa na lang po talaga itong mga Duterte. Kung dati kinakatakutan, ngayon nakakatawa na lang po sila. So ito mga ka-Streetwise, no? Ang dami ko na kagad sinabi. So, ang gusto ko lang ipunto dito, nagrereklamo itong mga DDS na to na sobrang toxic na daw. Pero in the first place, papakita ko sa inyo dito na yung katoxican po talaga, nagsimula po talaga sa grupo o sa mga hanay po ng mga DDS. Kasi naman mga ka-Streetwise, alam naman po natin na tayo po na mga Marcos supporter, di ba? Kasi magkaiba kasi yan eh. Merong pro-government, merong Marcos supporter, meron din pong loyalista. Well, ako, Marcos supporter, pro-government ako. Pero yung mga loyalista, iba yan. Pero the point is mga ka-Streetwise, nung nakarang election po kasi, ang pinaka-inaasahan po natin kakampi dito ay yung mga DDS. Pero eventually, di ba, kita nyo kung gaano ka-tridor itong mga DDS na to. So ngayon, nung bumabalik sa kanila, ang ginagawa nila, ang drama ng mga DDS ngayon, pa-victim. Ang toxic na daw. I'm referring to Malutikia na sinasabi niya na isa daw po siyang political strategist na parang hindi naman. So sabi dito ni Malutikia, no, diba mukha niya, no, mukhang kawawa na, no? Wawa naman, di ba? So si Malutikia po, siya po yung DDS na nagdemanda ng mga trolls. So sabi dito ni Malu, ang toxic, dilawan now helping out Marcos admin. So sabi dito, no, continue natin. Political strategist Malutikia observed a significant trend where people associated with the yellow political faction are now actively assisting the current Marcos administration. According to Tikia, the yellow forces are also seen joining the political attacks on the Dutertes. Well, deserve. Deserve yun. Kasi palpak talaga yung mga Duterte. At ang sabi niya pa dito, no, lahat ngayon ay sumasalba, tumutulong sa governance ng Marcos administration galing sa Dilaw. Well, nakikita naman po kasi ngayon natin, meron po kasi tayong nakikita na medyo align yung paniniwala po ni PBBM kay Justice Carpio, pero hindi 100% ha. Kasi kung makikita nyo nga po ngayon mga kababayan, itong si dating Associate Justice Carpio, hindi na po talaga ganun bumabakbak sa mga Marcos. 'Di ba? At may mga pagkakataon na pinupuri pa talaga ni Carpio itong si PBBM. 'Di ba? Bukod nga po kay Carpio, andyan po si Dilima, andyan din po si Trillanes na masyadong vocal, especially nga itong si Trillanes na nagbitaw na nga po ng salita na ang sabi nga po ni Trillanes ay mas maganda pong matapos ni PBBM ang kanyang termino sa 2028. 'Di ba? So ibig sabihin nun, pagpapakita po 'yun ng suporta ng mga ibang mga dilawan kay PBBM. And then syempre mga ka-Streetwise, kapag nakita po kasi no ng mga dilawan yung kanilang sinusuportahang mga politiko na hindi bumabakbak po kay PBBM, sumusunod po yung mga followers po ng mga 'yan.
So, ganun talaga mga kababayan, di ba? So, continue muna natin, no? Ang sabi pa dito, lahat ngayon ng sumasalba, tumutulong sa governance ng Marcos administration galing sa dilaw at nakikita natin yan. Kasama ang dilaw sa pagbakbak sa mga Duterte. That's politics, she said in a recent interview with Politiscoop online program. So para mas malinaw po mga kababayan, pakinggan na lang po natin yung sinabi nga po ni Malu Tiquia. So ito po 'yan, ha. Na kailangan nating i-watch is whether GMA will stay with Lakas. Yan. Yeah. Okay? So pag si GMA lumipat, pag si PRRD naging active again sa politika, if they name a SecGen, kasi si Matibag umalis, no? Then you will see probably the formation of a new opposition in PDP laban. Will it make the 2025 exciting? Yes. Because you will see that the real winners of the 2022 elections are with the Marcoses. And the real winners, again, I go with the yellow. No? Yeah. Lahat ngayon ng sumasalba, tumutulong sa governance ng Marcos administration galing sa dilaw. At nakita natin yan, nakasama ang dilaw sa pagbakbak sa mga Duterte. So, that's politics, you know. Ang akin lamang, I thought I am well past that toxicity, disunity. But unfortunately, every day when you wake up, it's becoming very, very hard because the toxicity is really demolition. Kita nyo mga kababayan, di ba? Kung magsalita si Malu Tiquia, sobrang pa-victim. Akala mo, yung toxicity sinasabi niya, nagsimula naman po ito sa kanya. Sa kanya po nagsimula yung toxicity. Well, kung natotoxican ka, kami hindi. Kami natutuwa kami. O mga kababayan, no, pakita ko sa inyo. Nagrereklamo ng toxicity si Malu Tiquia, pero ito mga kababayan, no, ito sinabi niya ito, wala pa pong isang buwan si PBBM. 2 linggo pa lang po na naging presidente si Bongbong Marcos, nagrereklamo na si Malu Tiquia. Ito nakalagay ito dito, July 14, 2022. So 2 weeks pa lang si PBBM nito. Mabagal kumpara kay Digong. Political strategist Malu Tiquia sa unang 2 linggo ni Pangulong Marcos. So ang tawag ko kasi dito mga kababayan, hindi po ito critic. Hindi po ito pag-criticize. Ang tawag po dito judgmental. Dahil sa pagiging judgmental nga po ni Malu Tiquia, nung una ko napanood ito, toxic kaagad yung nakita ko. Isipin niyo mga kababayan, 2 linggo pa lang si PBBM, nagrereklamo na at kinumpara niya pa kay Digong. Well, ito mga kababayan, sa loob nga po ng 1 taon mahigit ni PBBM, ngayon po nakikita na po natin na sobrang layo po talaga ni PBBM kumpara nga dito kay Maudigs, kumpara kay Duterte. Mas di hamak naman. 'Di ba? Kasi unang-una, yung problema po natin sa West Philippine Sea, inaayos ngayon. Pangalawa, yung crime rate po natin bumababa. Pangatlo, yung sinira po ni dating Pangulong Duterte na international relations o geopolitics po sa EU at saka sa Amerika, ngayon din po ay inaayos din po ni PBBM. At especially mga kababayan, yung GDP po natin tumataas. So ngayon, ang pinupunto ko dito na po natin makikita kung anong klaseng tao si Malu Tiquia. 2 linggo pa lang po si PBBM bilang presidente, nagrereklamo na. At ito po ay nag-continue hanggang ngayon. So ngayon, ang sinasabi ko lang dito, nagrereklamo si Malu Tiquia na ang toxic na daw po ngayon. In the first place, 'di ba nakalimutan mo ba na sa inyong mga DDS nagsimula ang toxicity? At saka paano nasabi na political strategist ito? Ang alam ko po kasi sa political strategist, binabalanse po yung mga bagay-bagay. Ito sobrang bias nito Paano naging political strategist ang isang tao na sobrang bias? So kunwari kung ako politiko, hindi ako papayag na yung strategy ko ay manggagaling kay Malu Tiquia. Kasi nga po, bias. Buti pa nga si Llamas, di ba? Si Ronald Llamas ngayon, medyo nakikilala si Ronald Llamas ngayon ulit. Pero minsan nakikita naman po natin yung pagiging bias sa dilawan ni Ronald Llamas, pero makikita mo doon na strategic po talaga yung mga points of view niya. Pero by the way, ito na lang, ang dami ko na sinabi, nalayo na ako. Panoorin po natin ito, no? Ito pong video po na to ay sinabi po ni Malu Tiquia 2 linggo pa lang po na presidente si PBBM. Okay Toxic ang puto. Sige. Well,
Sa akin, medyo nababagalan ako. Nababagalan ako kung i-compare natin dun sa first 2 weeks ng dating Pangulong Duterte. Natatandaan niyo yung first 2 weeks ng dating Pangulong Duterte, frontline reforms ang ginawa niya. Immediately, tinanong niya bakit ang LTO, ang lisensya, kailangan balikan ng balik. Tinanong niya yung passport na napakahalaga sa mga OFW. Tinanong niya rin yung mga birth certificate na kailangan ng mga graduates, bakit daw kailangan balik ng balik. So, at saka sinabi niya na dapat maayos ang gobyerno makitungo sa kanilang sineserbihan. So ako, ang hindi ko nararamdaman yung decisiveness ng 2 weeks. Kasi dun sa 2 weeks, okay na yan, at least you get the point. So itong mga kababayan, di ba? Oh, 2 linggo pa lang po si PBBM, itong si Malutikia nagrereklamo na. I think you get my point mga ka-streetwise, no? Nagrereklamo si Malutikia na sobrang toxic na daw, pero yung toxicity sa kanya naman nagsimula. Ganyan po talaga yung ugali ng mga DDS. Magsisimula ng away, magsisimula ng issue, kapag binalikan, pa-victim. Ang pangit nyo ka-banding. Hindi lang yan mga kababayan, no? Meron pa yan. Ito pa, pakita ko sa inyo. Nung pinapasok po ni PBBM itong EDCA, ang sabi ni Malutikia, okay, no, ang sabi dito, from EGAY PH to Falcon PH, I don't see EDCA promises. Kasi nga po mga ka-streetwise, no, ang isa nga po sa pangako ng EDCA ay tutulong po kapag mayroong calamity. So ito na naman, naging judgmental na naman dito si Malutikia kasi wala daw po siya nakikita. Natulong daw po galing EDCA. Pero ito, di ba, hindi muna nag-research bago nagsalita. So lumabas po yung mga pictures na andyan po yung mga Amerikano tumutulong po sa atin nung bagyong Egay at saka bagyong Falcon. Ayan o, Amerikano yan o. Post ito ng US Embassy in the Philippines, di ba? Assistance has arrived in Lawag. So at least you get the point. O di ba? Nung actually mga ka-streetwise, nung bumabakbak po yung mga DDS sa Bongbong Marcos presidency, parang hindi ko lang pinapansin dati. Kasi sabi ko, total karapatan nyo naman yan. Pero every day, it's getting worse. Minsan po talaga mga kababayan, yung mga tao na Marcos supporter, Marcos loyalist at mga pro-government, marunong din naman po kasi kaming mapuno. So isipin nyo mga kababayan, unity team yung pinaglaban natin dati, pero yung unang nagbato talaga ng putik sa administrasyon po na to, walang problema yung criticism eh. Kasi kahit ako minsan, nagiging kritiko din ako minsan. Pero ang gusto kasi ng mga DDS, hindi na po pag-criticize, kundi pagiging destructive na po. So hanggang dito na po mga ka-streetwise. No? So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa bagong drama na naman ng mga DDS? Especially nga po itong si Malutikia. Yun. So paki-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.